Breaking news! Amerika tila nasukol na. Nag-deploy ng malaking puwersa sa hilagang bahagi ng Pilipinas at plano nilang gawing brutal o kill zone ang Basi Channel para sa anumang naval asset ng China na susubukang dumaan dito. Ide-deploy ang mga advanced na anti-ship missile system, mga makabagong radar at walang tigil na joint air at sea patrol sa lugar. Ang plano, epektibong ikukulong nila ang buong Northern Fleet ng Chinese Navy sa loob ng South China Sea. Oo, kasabay nito, sumali na rin ang Japan. Nag-aalok ng kanilang lakas, nagbabahagi ng intelligence, high-tech na armas at mas pinatinding joint military drills. Naghahanda na rin sila para sa isang malawakang digmaan kung saan kahit ang mga normal na airport at seaport ay kailangang gamitin para sa mabilis na deployment ng mga sundalo at kagamitan. Panoorin ang buong video para makita kung gaano ito kadelikado para sa China at kung paano nito pahihinain ang kanilang puwersa at ekonomiya dahil sa pagkilos ng Japan at Amerika ngayon. Tara, simulan na natin! Good news! Kinumpirma mismo ng Pentagon ang sentro ng depensa ng Amerika ang pagbuo ng isang military task force kasama ang Pilipinas. Ang layunin, malinaw na malinaw at walang paligoy-ligoy ang pigilan at labanan ang anumang agresyon ng China sa West Philippine Sea. Ito ay isang malaking hakbang na higit pa sa mga nakaraang kasunduan. Hindi ito isang simpleng joint exercise o training lang na matatapos pagkatapos ng ilang linggo. Ito ay isang permanenteng puwersa na magbabantay sa ating karagatan 24 na oras bawat araw, 7 araw sa isang linggo. Isipin nyo, isang task force na binubuo ng magigiting na sundalong Pilipino at mga bihasang sundalong Amerikano na magkatabing magpapatrolya sa ating teritoryo. Ang mas nakakagulat pa ay ang access na ibibigay nito sa atin. Magkakaroon tayo ng access sa pinakamatataas na uri ng intelligence, surveillance at military hardware na pagmamay-ari ng Amerika. Mga satellite na nakakakita sa bawat galaw ng barko ng China, mga drone na kayang magmanman mula sa himpapawid nang hindi napapansin, at mga kagamitan na magbibigay sa ating mga sundalo ng napakalaking lamang. Pero saan nga ba ang pinakatutok ng puwersang ito? Dito nagiging mas delikado at mas kalkulado ang lahat. Ayon sa mga ulat at analysis ng mga military experts, isa sa mga pangunahing misyon ng Amerika ay ang harangin ang China sa isang napaka-kritikal at estratehikong daanan, ang Basi Channel. Ano ba itong Basi Channel at bakit ito napakahalaga? Ito ang makipot na lagusan ng tubig sa pagitan ng Batanes, Pilipinas at ng Taiwan. Para sa Chinese Navy, ito ang pinakamabilis at pinakadirektang ruta para makalabas ang kanilang mga barkong pandigma at lalo na ang kanilang mga submarino mula sa South China Sea patungo sa malawak na Pacific Ocean. Ang Pacific Ocean ang highway patungo sa mga teritoryo ng Amerika tulad ng Guam at Hawaii. Kung makokontrol ng China ang Basi Channel, para na rin nilang nabuksan ang isang pintuan para direktang bantaan ang Amerika. At yan ang hinding-hindi papayagan ng Washington. Kaya naman nag-deploy na ang Estados Unidos ng kanilang mga puwersa sa mga estratehikong lokasyon sa hilagang bahagi ng Pilipinas, mga lugar na direktang nakaharap sa Basi Channel. Ang plano nila ayon sa mga analyst ay brutal at simple. Gawing isang kill zone o maritime checkpoint ang Basi Channel para sa anumang naval assets ng China na susubukang dumaan dito sa oras ng tensyon o digmaan.
sa pamamagitan ng paglalagay ng mga advanced anti-ship missiles, mga makabagong radar at walang tigil na joint air at sea patrol sa lugar. Epektibo nilang ikukulong ang buong Northern Fleet ng Chinese Navy sa loob ng South China Sea. Para sa China, ito ay isang malaking sampal at isang direktang banta sa kanilang mga ambisyon sa rehiyon. Ang kanilang pinagmamalaking First Island Chain Strategy na layuning dominahin ang mga karagatan mula Japan hanggang Pilipinas ay direktang sinisira ng planong ito. Isipin mo, ikaw ang kapitan ng isang dambuhalang barkong pandigma ng China, puno ng mga misal, pero hindi ka makalabas sa sarili mong bakuran dahil ang labasan ay binabantayan ng pinagsanib na puwersa ng Pilipinas at Amerika. Iyan ang bangungot na inihahanda ng alyansa para sa China. At hindi dito nagtatapos ang plano ng Amerika. Sila ay patuloy na nananawagan sa buong Association of Southeast Asian Nations o ASEAN na magkaisa at maging matatag sa pagharap sa mga aksyon ng China. Gusto nilang ipakita sa Beijing na hindi lang ang Pilipinas at Amerika ang kanilang makakalaban, kundi isang buong rehiyon na pagod na sa kanilang walang tigil na pambubuli at pagwawalang bahala sa international law. Sa madaling salita, ang mga Amerikano ay hindi lang nagpapakita ng suporta. Sila ay naglalatag ng mga piyesa sa chessboard para sa isang aktwal na komprontasyon. Bawat barko, bawat sundalo, at bawat kasunduan ay may kaakibat na malinaw na mensahe para sa China. Mga kahistoryador, heto pa, akala ng China, Amerika lang ang problema nila. Diyan sila nagkakamali dahil ang Japan ay kumikilos na rin. Isang dating kaaway na ngayon ay nagiging isang matibay na kaalyado ang nagising at handa nang makialam sa laban. Ang Japan, mga kahistoryador, ay hindi na nananahimik sa isang tabi. Alam nyo ba, matagal nang may mainit na alitan ang Japan at China. Ang kanilang pinag-aagawang mga isla na tinatawag na Senkaku sa Japan at Jiaoyu sa China sa East China Sea ay isa lamang sa mga mitsa ng kanilang hindi pagkakasundo. Ngayon, ang mismong agresibong pag-uugali ng China sa Pilipinas ang nagbibigay sa Japan ng gintong oportunidad para palakasin ang kanilang sariling posisyon at tulungan ang isang kapwa-bansa na labanan ang kanilang mortal na kaaway. Hindi na sekreto sa buong mundo na ang Japan ay mabilis na nagpapalakas ng kanilang militar. Binabago ang kanilang pacifist constitution para payagan silang makilahok sa mga labanan sa labas ng kanilang bansa. Ang kanilang Japan Self-Defense Forces sa pangalan lang ay para sa depensa. Pero ang katotohanan, ang kanilang lakas pandagat o Navy ay isa sa pinakamalakas at pinakamoderno sa buong mundo. Mayroon silang mga high-tech na destroyers na kayang magpabagsak ng ballistic missiles, mga stealth submarines na halos imposibleng madetect sa ilalim ng dagat, at malapit nang magkaroon ng sarili nilang mga aircraft carrier sa unang pagkakataon mula noong World War II. At ngayon, ang lahat ng lakas na ito ay iniaalok nila bilang tulong sa Pilipinas. Yes, kamakailan lang nagkasundo ang Pilipinas at Japan na palalimin pa ang kanilang security cooperation sa isang antas na hindi pa nakikita dati. Ano ang ibig sabihin nito? Ibig sabihin niyan, mas marami at mas komplikadong joint military drills, pagbabahagi ng mga critical na intelligence data, at ang pinakamahalaga, posibleng pag-access ng Pilipinas sa mga high-tech na armas at teknolohiya ng Japan. Oo, ang Prime Minister ng Japan na si Fumio Kishida ay personal na kinausap ang pinakamataas na leader ng China na si Xi Jinping. At ano ang kanyang sinabi sa harap mismo ng leader ng China? Walang takot niyang ipinahayag ang kanyang seryosong pagkabahala
sa mga aksyon ng China sa South China Sea. Sa mundo ng diplomasya, ang mga salitang seryosong pagkabahala ay hindi isang simpleng komento. Ito ay isang matigas na babala. Dahil dito, sa kauna-unahang pagkakataon, nagsagawa sila ng mga military drills sa kanilang mga sibilyang paliparan at daungan. Ano ang ibig sabihin nito? Naghahanda na sila para sa isang malawakang digmaan kung saan kahit ang kanilang mga normal na airport at seaport ay kailangang gamitin para sa mabilis na deployment ng mga sundalo at kagamitan. At ang senaryong kanilang pinaghahandaan, isang posibleng digmaan sa rehiyon na direktang kinasasangkutan ng China. Ngayon, isipin nyo ang nabubuong alyansa na ito. Sa hilagang bahagi ng China, nandoon ang Japan na may napakalakas na navy na handang harangin sila. Sa timog, nandoon ang Pilipinas na ngayon ay nagsisilbing isang dambuhalang base para sa puwersa ng Amerika. Parang itong isang dambuhalang panipit na bakal na unti-unting iniipit ang China mula sa dalawang magkaibang direksyon. Yes, mga kahistoryador, nauunawaan ng Japan ang panganib. Alam nila na kung hahayaan nilang masakop at kontrolin ng China ang buong South China Sea, sila na ang isusunod. Ang kanilang mga ruta ng kalakalan kung saan dumadaan ang langis at mga materyales para sa kanilang ekonomiya ay malalagay sa peligro. Ang kanilang sariling seguridad ay direktang maaapektuhan. Kaya para sa Japan, ang pagtulong sa Pilipinas ay hindi lang pagtulong sa isang kaibigan. Ito ay pagprotekta sa kanilang sariling kaligtasan at kinabukasan. Ang alyansa ng Pilipinas, Amerika at Japan ay lumilikha ng isang tinatawag na Triangle of Power sa rehiyon. Isipin nyo ito, mga kahistoryador. Ilang taon lang ang nakalipas, marami sa mga bansa sa Southeast Asia ang takot na direktang banggain ang China. Marami ang umaasa sa kanilang mga pautang, infrastructure projects at malawak na merkado. Ngunit ngayon, dahil sa kanilang hayagang ginagawa sa Pilipinas, ang pambobomba ng tubig sa ating mga mangingisda at Coast Guard at ang pagbangga sa ating mga supply boats, ang walang tigil na pambubuli, namumulat na ang mga mata ng lahat. Ang Pilipinas na dati ay tila nag-iisa sa paglaban at paghahain ng diplomatic protest, ngayon ay nasa sentro ng isang lumalaking alyansa. Nasa likod natin ang suporta ng pinakamalakas na militar sa buong mundo, ang Amerika. At hindi lang yan, ang isa sa pinakamalakas na ekonomiya at teknolohiya sa buong Asya, ang Japan, ay kasama na rin natin sa laban. Ngayon, kung hindi mag-iingat ang China sa kanilang mga agresibong aksyon sa dagat, delikado ang China dito. Kailangan nilang mag-alala hindi lang sa Taiwan Strait na kanilang pangunahing target. Kailangan nilang mag-alala sa East China Sea kung saan sila binabantayan ng Japan. At ngayon, kailangan nilang mag-alala ng husto sa South China Sea kung saan nag-aabang ang pinagsanib na puwersa ng Pilipinas at Amerika. Hinahati nito ang kanilang atensyon, ang kanilang mga barko, ang kanilang mga eroplano. Kung magkakaroon ng sabay-sabay na krisis sa tatlong lugar na ito, isang senaryo na pinaghahandaan ng US military, mahihirapan kahit ang dambuhalang militar ng China na rumisponde ng epektibo sa lahat. At eto pa ang mas matindi, ang panganib ng economic isolation na maaring sapitin ng China. Ang mga bansang tulad ng Amerika, Japan, South Korea, Australia at marami sa Europa na ngayon ay mas nagiging kritikal at hayagan sa pagkontra sa China ay siya ring mga pinakamalaking customer at trading partners nila. Kung magpapatuloy ang agresyon ng China, maaaring magpatupad ang mga bansang ito ng mga economic sanctions o pag-boycott sa kanilang mga produkto.
Sa panahong ito na ang ekonomiya mismo ng China ay nakakaranas ng mga seryosong problema tulad ng sa real estate at pagbagal ng paglago. Ang isang malawakang economic backlash ay isang bagay na hindi nila kakayanin. Hindi lang yan, ang diplomatic nightmare, ang imahe na ilang dekada ng pinagsisikapang buuin ng China bilang isang peaceful rising power ay tuluyan ng gumuho. Sa mata ng maraming bansa, sila ngayon ay nakikita bilang isang bully, isang banta sa international law, at isang bansa na hindi mapagkakatiwalaan. Dahil dito, mas maraming bansa ang mas lalong kumakapit at nagtitiwala sa Amerika at sa mga alyansa nito para sa kanilang seguridad. Unti-unting nawawalan ng kaibigan at kakampi ang China sa international stage. Yes, ang kanilang ginagawa sa Pilipinas ay isang malaking strategic miscalculation. Imbes na makuha ang respeto at tiwala ng kanilang mga kapitbahay, galit at pagdududa ang kanilang itinatanim. At sa huli, ang galit at pagdududa na iyan ay magiging isang nagkakaisang puwersa na babalik at hahamon sa kanilang kapangyarihan. Isang bagay na nagbibigay ng matinding sakit ng ulo sa mga military planner ng China. Para sa akin, ito ang tamang landas na tinatahak ng Pilipinas. Aminin natin, hindi natin kayang labanan ang China ng mag-isa. Ito ay isang katotohanan. Ngunit sa pamamagitan ng pagbuo ng matibay at maaasahang alyansa sa mga bansang may parehong interes at pagpapahalaga sa international law at kalayaan ng paglalayag, nabibigyan natin ang ating sarili ng isang fighting chance. Ito ay isang malinaw na mensahe, hindi lang para sa China, kundi para sa bawat Pilipino. Hindi tayo dapat matakot. Mayroon tayong ginagawang tama. Mayroon tayong komprehensibong plano. At sa tulong ng ating mga kaibigan, mayroon tayong kakayahan na ipaglaban kung ano ang tunay na atin. Mga kahistoryador, ang ating nasaksihan at tinalakay ngayon ay hindi isang kwento mula sa pelikula. Ito ang totoong katotohanan na nangyayari ngayon sa kasalukuyan sa ating mga sariling karagatan. Isang dambuhalang laro ng kapangyarihan at estratehiya kung saan ang kinabukasan at soberanya ng ating mahal na bansa ang nakataya. Patuloy nating bantayan ang mga kaganapang ito. Patuloy tayong maging mapanuri at huwag magpadala sa takot o panlilinlang. Dahil sa huli, ang soberanya ng Pilipinas ay hindi kailanman magiging negosyable. Ang West Philippine Sea ay atin. Ipaglalaban natin ito, anuman ang mangyari. Ano ang masasabi mo dito? Tama lang ba ang ginawa natin para makipag-alyansa sa Amerika at Japan? I-comment mo na yan sa ibaba para malaman din namin. Maraming salamat sa inyong panonood. Mag-ingat kayo palagi. I-like at i-share ang ating video para mas marami pang makapanood. Maraming salamat.